Kung may mangyari sa akin isa publiko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Alam nyo, medyo ano to kasi talaga etong mga files ni Yusek, ni ex-DPWH Yusek Cabral, talagang ito yung iniingatan ng mga mastermind. Alam nyo naman ako sino-sino yan. Kaya nga kung totoo man na patay na or buhay pa si Yusek at talagang pinapatahimik lang siya, talagang nasa bingit din ng pagiging delikado etong buhay ni Congressman Leandro Libiste. Dahil nga sa mapatungkol nga dun sa files na yon, diyan din mabubunyag ang mga tawag dito, ang mga issue, ang mga nakawan ng iba, at lilitaw dyan yung napakaraming pangalan ng mga politiko dyan sa files na yan. Kaya talagang pwedeng ipapatay siya or pwedeng talagang patayin siya dahil dyan sa mga files na yan. Kaya nga yun, dapat din natin bantayan, at dapat ngayon pa lang, Congressman Libiste, hanggat hindi ka pa nauunahan ng mga hayop na yan, kung po pwede ilabas mo na lahat yan sa publiko. Huwag mong itago, no? Para alam na din namin lahat, para in case na may mangyari man, wag naman sana katulong mo kami ng mga sambayan ng buong sambayan ng Pilipino na magpapatunay na inilabas mo at makikilala namin yung mga politiko na involved dyan sa files na yan. Hirap ng ganito rin, no? Alam nyo, nararanasan namin to, lalong especially to danas na danas namin to, lalong-lalo na si Banat Bay at yung iba pang mga banateros. Kasi ako, hindi naman ako masyadong sikat. Hindi naman ako katulad nung tatlo, nila Oli, nila Dada, at saka ni Banat Bay, na talagang kilala. At kilalang noon pa man ay bumabanat na sa mga politiko. Kaya napakarami nilang death threat. Meron din sa akin, pero naniniwala ako na malakas ang kapit ko sa taas eh. Hindi ko naman din sinasabing mahina ang kapit ng mga kasama ko sa Banatero sa taas. So solid ang kapit namin sa taas. Pero alam niyo yung mga ganitong sitwasyon, ng pinakagrabe talaga dito ay si Banat Bay, no? Sobrang daming death threat sa kanya. Alam niyo naman yan. Pati mga kaso, 'di ba? Kinakasuhan siya. So, alam niyo, yan nung mahirap na isa sa mga pinakamahirap na gampanan mo dito sa bansang Pilipinas, yung magbalita at magsabi ka ng katotohanan sa mga kababayan mo. Katulad ng ginagawa ng Banateros na binabalita namin kung ano yung katotohanan, katulad din nito na ginagawa ni Congressman Libiste, na hawak niya yung mga dokumento na magpapatunay na kung sino-sino yung mga kawatan sa bansang Pilipinas na mga politiko. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. So eto, isa na lang sa 4 na original members ng ICI ni Marcos Jr. ang natitira. Isang malinaw na indikasyon ng krisis na kinakaharap ng komite. Ilang buwan pa lamang matapos itong itatag ni Marcos Jr. noong September 2025. Hindi totosin, walang naniniwala dyan eh. Kaya nga ito sa lahat ng sumasaludo, sumasamba, pumapabor sa mga sinasabi ni Marcos Jr. ngayon, putay na, tandang-tanda kayo ng taong bayan. Kilalang kilala kayo. Kaya kung sakali man na kayo ay dumikit kay Marcos, wala na eh. Lahat ng didikit kay Marcos Jr. napupunta lang sa wala. Nasisira ang pangalan. Katulad lang niya, sige, isa-isahin natin. Vince Dizon.
Soto, Lacson. Si Trillanes matagal nang sira yun eh. Si Torre. 'Di ba? Ika nga ni Doc Lorraine Badoy, hindi naman ganyan yan kayabang. Sino pa? Marami. Maraming nasisira. Maraming talagang nasirang pangalan dahil sa pagkampe at pagsang-ayon sa mga kagustuhan ni Marcos Jr. Kaya kayo na nandyan, ako po. Tigil-tigilan nyo na yan, ha? Walang naniniwala dyan sa ACI na yan. Kawawa lang kayo dyan. O, eto pa. O, eto na. Putang ina. Mga kababayan ko, ngayong panahon ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang malalim na pananampalatayang nagbubuklod sa ating bilang mga Pilipino. Pag-asa, puso, tapang at pagmamahal sa isa't isa. By Martin Luther. Future Prime Minister Martin Luther Romualdez. Ang sagot naman sa kanya ni Atty. Rowena Guanzon, putang ama mo. Putang ama mo. Martin Luther King. Wala kang karapatan na magnakaw ka. You broke the 10 commandment to shall not steal. English yun, ha? Ang naintindihan ko lang, putang ama mo. Di, totoo naman, putang ina, kahit naman sino, walang karapatan naman na nakawin yung buwis ng taong bayan. Tanginang niya na, dugot pawis ang inilaan dyan. Mapa OFW man o hindi. Diba? Dugot pawis ang inilaan dyan sa buwis na yan na ninanakaw nila ngayon. Kaya wala silang karapatan. Tapos ngayon, sasabihin mo, pagbubuklod ng tapang at pagmamahal at pananampalataya, putang ama mo. By Atty. Rowena Guanzon. Namura ko tuloy. Ito kasi kung ano-ano alam mo, Romualdez, buisit na nga sa'yo tao bayan kung ano-ano pa pinagsasabi mo. Itong mga pinagsasabi mo na to, kaululan to. Wala nang naniniwala sa'yo. Naniniwala sa'yo, pamilya mo, mga parehas kayong kawatan. Kaya sabi ni Atty. Rowena Guanzon, putang ama mo. Hindi ako nagmumura, ha? Inuulit ko lang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon. Okay? Okay. Oh, yan na, eto na. Oh. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami at kayo tumitira nasa baba. Umaray din pala, sabi ni General Rolando de Leon. Umaray din pala ang taong nasa taas pag binabato ng katotohanan ng mga taong nasa baba. Tangina sa pool. Ang sakit ba? Nasa taas kayo eh. Kaya wala kayong pakialam sa amin ng mga nasa baba eh. Oo, ganyan tayo eh. Porket nasa taas kayo, ang liit na lang ng tingin nyo sa amin eh. Pero alalahanin nyo, panapanahon din yan ha. Lahat ng mga nasa itaas ay ibinababa. Ay nako, Ate Vilma Santos, ano na nangyari sa iyo? Ang dami ng problema sa Pilipinas, dumagdag ka pa. Okay? Oh, eto naman. Oh, so katulad ng sinabi niya kanina, si Hesukristo ay isang karpintero. Mamaliitin mo rin ba siya tulad ng pagtingin mo sa mahihirap? Putang ina, no? Basag si Ate B. Ate B, sa susunod huwag ka na magsasalita ng ganito ha. Ano? Paano nga naman yan? Di ba maka-Diyos din to si Ate B? Paano yan? Yun nga, sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, si Hesukristo ay isang karpentero. Sa madaling salita, isa siyang maliit na tao, ordinaryong Pilipino katulad namin. Grabe na, no?
Talagang sinasampal nila sa atin na dapat ay sambahin o igalang natin sila dahil sila ang kataas-taasan. Galing nyo. Siguro, dahil talagang pinuputakti din ng kritiko, etong si Recto na asawa ni Vilma Santos, kaya siguro ganyan din, ganyan ang nasabi niya. Pero hindi, dapat ay yung mga sinasabi kasi ng mga netizen mapatungkol kay Recto, ay totoo naman. Na dapat yung tanggapin yun. Kung hindi nyo matanggap, huwag nyong gawin. Yun na yun, huwag nyong gawin. Nasasaktan din pala sila sa mga sinasabi natin, no? Hi Martin Luther, nasasaktan ka ba sa mga pinagsasabi namin? Pengin 10 million. Ay, eto na. Eto pa yung isa. Pastor Abante. May pinakamalaking ano to? Sa Maynila. Ito nga, basahin natin na napasobra ng napasobra ng itaas lang natin ng konti. Ba tayo? Mali pala. Taas lang natin ng konti Taas lang natin ng konti ang mga sinabi. Okay? May pinakamalaking bahagi ng tinatawag na allocable sa 2025 DPWH budget, si Manila 6 District Representative Benny Abante. Sa lahat umano ng mga mambabata sa Maynila ayon sa mga dokumentong isinapubliko ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libeste. Kaya naman pala todo protekta si Benny Abante kay Marcos Jr. at kay Martin Luther King. Kasi naman pala may napapala. Kaya pala tahimik sila sa nakawan. Kaya pala kasi may napapala. Ang galing. Biruin mo, lahat umano ng mga mambabata sa Maynila. Ayun. Okay, siya ibig sabihin, kasama nga doon si Congressman Abante. The one of the kind, the one of the best in the world pastor ever. Ito yung pastor na, kung si Pastor Apollo Kibuloy, matatandaan mo siya sa pangalan niya dahil sa pagtulong, dahil sa mabuting gawain, dahil sa, alam mo yun, yung kabalikat or kadikit o kung ano yung hangarin ng mga Duterte sa bansa natin, ganun din ang kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mo siya lagi matatandaan. Si Benny Abante, matatandaan mo sa kakupalan. Kupal! Diba? Doon mo maaalala si Benny Abante. At kapag naalala mo yung kakupalan nila sa Quadcom, kakupalan niya na pinagsasabi sa mga na kausap niya sa mga hearing na nangyari sa Congress, maalala mo si Benny Abante. The kupal pastor in the world. Okay? Uy, meron pa isa. Akala ko tapos na Unity, hiling ni Abante ngayong Kapaskuhan. Naway ang mensahe ng pag-asa, kapayapaan, kaligtasan ay magpanibago ng ating pananampalataya at pagpatibay ng ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Kupal! Kupal na naman. Alam mo, Sir Benny Abante, dapat di ka nga tinatawag na pastor Benny Abante, alam mo, yung pananampalataya namin, iba-iba man kaming relihiyon dito sa mundo ng Duterte supporters. Matindi ang pananampalataya namin. Sobrang tindi hanggang sa talagang lahat talagang ibinubulong, ipinagdarasal namin araw-araw
ultimong buong Pilipinas ipinagdarasal namin sa mga katulad mong kurakot. Sa mga katulad mong kupal na politiko. Kaya wag mo na kaming turuan na mas mataimtim pa ang pananampalataya namin dahil alam namin yun. At never ka naming paniniwalaan sa mga sinasabi mong kupal ka dahil demonyo ka. Ha? You hear me? You hear me, bro? Ha? Hindi ka namin papaniwalaan dahil demonyo ka. Walang pastor na kasing ugali mo. Sasabihin mo, iba naman kasi yung Congress, iba yung sa pagiging pastor, wala kaming pakialam. O bakit? Kung ganyan ang pananaw mo sa buhay, ba't si Pastor Apollo Kibuloy? Sandamakmak yung yumurak sa kanya. May narinig kayo ni isa sa kanya? Nakatulad ng ginagawa ng kupal na to? Di ba? Wala. Kaya tigilan mo kami sa mga ganyan mo. Unity. Kayo na lang, uy. Ayaw namin ng unity ninyo. Pinagbigyan nga namin isang beses si Marcos di binudol niya rin kami. Tigilan nyo kami. Kupal. Turingang pastor. Kupal. Tigilan mo ako, ha? Ito pa isang kupal. Ay! Ay! Pati ba naman pagkain namin, papakialaman mo? Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Dahil na baka bukas sa makalawa talaga Netflix na ang i-update nito. Ha? Baka Netflix na. O kaya yung kung may bagong viral dun sa sa Pinayflix. Ay, ako po, Marcos, ano na nangyari sa'yo? Utang ina, pati yung pagkain namin, pinapakailaman mo. Kailangan may sukatan ba kada kakain? Bakit nung kumakain ka habang nagmamariwana, pinakailaman ka ba namin? Sabi ng kapatid mo yan, ha? Sabi ng kapatid mo yan, Marcos, hindi ako. Inulit ko lang. Basahin natin to. Ilang pirasong lumpiang Shanghai ang dapat kainin? Basta nabusog kayo, Pasko naman Dapat medyo mag-enjoy tayo. Huwag natin isipin na kailangan magpigil sa ating kasiyahan. Anong ibig sabihin nito? Para saan to? Para saan to? December 25. Para saan to, Marcos? Hindi naman kasing tanga kami ninyo. Para paalalahanan nyo pa kung ilang piraso lulutoy namin Shanghai. Anak ng timang ka. Yung pagsasyabu mo nga, hindi ka namin pinapakailaman kung ilang gramo tinitira mo Di ba? Ang sabi lang namin, magpa-hair follicle test ka. Yun lang ang kahilingan namin. Wala kami sinabi kung ilang gramo yung ihititin mo. Diba? Wag mo kaming pakialaman sa kakainin na pag-usapang pagkain, magkakalap. Nako, diyan ako inis na inis. Wag mo kung aanuan sa pagkain ko dahil kaya nga kami nagsisipag, kaya nga kami nagtrabaho para makakain ng masarap. Hindi para tumira ng pulburon. Wisit na to. Pati yung lumpiang Shanghai, pinapakailaman mo. Ayip na yan. Baka pati diba? Ayoko ituloy. Baka bala kayo kung ano yung nababasa nyo sa isip ko. Baka pati yung pagbawalan mo kung ilang tusok ang gagawin. Putay na kasi pati balawan tong pagkain. Totoo ba to? Pinost niya to? Ang inang yan. Oy, mga loyalistang tanga. Tignan niyo.
Bigla niya yung ano niya, presidente niya, oh. Butala, pag sabog, kami pinagtitripan. Putang ilang yan. Hayop. Pag sabog ka, huwag mo kami pagtripan. To, di ka nga namin pinagtitripan eh. Pati ba naman yung Shanghai, pinagdiskitahan mo? Puta, ila ba? Basta may report lang. Hindi mo alam kung nananadya si Marcos eh, noos. Ay! Sabi nga, magandang trip siguro to. Grabe ka. Iba ka. O, eto. Saan na yung pinagyayabang ng Pangulo na magpapasko sa kulungan yung mga magnanakaw na politiko? Noche Buena na, mamaya ho. Puro lang press release. Sus Mariosep. Hindi, mga kontraktor lang daw kasi talaga yun. Tsaka pinaka-mastermind si Saldico, tsaka si Diskaya. Yung mga politikong sabwat dito ay hindi pwedeng madama yan. Mapapagalitan siya ni Pinsan Romualdez. Kaya intindihin mo na, ha? Ito. Sabi ni Atty. Sal Panelo, it's a Christmas na. Sino ba yung sinasabi ni PBBM na makukulong? Si Sara Diskaya ba? Lang ang nakakulong eh. There's are no politician. So parang isa lang, no? Oo nga, no? Wag na tayo umasa kay ano. Wag na tayong umasa diyan sino ba to? Kay Marcos Jr. Wala na tayong aasahan dyan eh. Wala eh. Kung tayo na, ano pa ba aasahan mo dyan eh? Anak ng teteng eh. O bibir mo pati yung sa Shanghai pinagtitrip. Ito pa. May malapit na tanong yan. Ito. Tawa ko ng tawa dito eh. Bakit nga ba wala kaming apo? Ay, bakit nga ba? Bakit nga ba walang apo sila Marcos? So nga, no? Eh baka mga bayot mga anak mo. Sorry. Eh kasi lawal. Diba? Mapipera naman kayo. Posibleng may mga itsura naman anak mo kahit mga adik yan ayon kay Amy Marcos. Diba? Eh, baka mga bayot. Baka titi gusto. Sorry sa words. Diretsahan na lang tayo dito, ha? Huwag kayo ma-open. Baka kasi hotdog ang gusto ng mga anak mo. Oo, syempre kapag hotdog yan, hindi ka talaga magkakaapo. Diba? O kaya baka bayot na lang. Oo, minsan tanong-tanongin mo anak mo, anak, ikaw lalong-lalo ka na, Charis. Charis, ba't tayo mo mang-jowa? Marami naman nalinig sa'yo na chicks, magbuntis ka na, bigyan mo na kami ng apo. Sabi ni Charis, Daddy, I'm girl. I don't like pussy. I like hotdog. Ay. Nagtaka pa sila eh, no? Iba nga mga bayot nga. Minsan kasi i-observe mo kasi yung anak mo. Puro ka kasi tira, hayop ka eh. Yan tuloy, wala ka ng panahon sa mga anak mo para tingnan kung ano ng mga estado nila. Magtataka ka ba't wala kang apo? Tumigil-tigil ka. Charis! Nahirap kong subukin. Tangina, nagtaka siya eh, no? At wala kaming apo. Tangina, hindi kaya mga bayot mga anak ko. Ay, naku. O, eto na. DPWH leaks. BP Sara, Paulo Duterte, Harry Roque, leaked to DPWH project requests
in 2020 budget. So mamaya papakita ko sa inyong video at sumagot na rin dyan si Kong Pulong Duterte. Pero dito muna tayo sa sinabi ni Congressman Libiste na maaaring mangyari sa kanya ang nangyari kay Secretary Cabral. So eto po, kung may mangyari sa akin sa publiko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Alam nyo, medyo kasi talaga etong mga files ni Yusek, ni ex-DPWH Yusek Cabral, talagang ito yung iniingatan ng mga mastermind. Alam nyo naman ako sino-sino yan. Kaya nga kung totoo man na patay na or buhay pa si Yusek at talagang pinapatahimik lang siya, talagang nasa bingit din ng pagiging delikado etong buhay ni Congressman Leandro Libiste. Dahil sa mapatungkol nga dun sa files na yon, diyan din mabubunyag ang mga tawag dito, ang mga issue, ang mga nakawan ng iba at lilitaw dyan yung napakaraming pangalan ng mga politiko dyan sa files na yan. Kaya talagang pwedeng ipapatay siya or pwedeng talagang patayin siya dahil dyan sa mga files na yan. Kaya nga yun, dapat din natin bantayan at dapat ngayon pa lang, Congressman Libiste, hanggat hindi ka pa nauunahan ng mga hayop na yan, kung po pwede ilabas mo na lahat yan sa publiko. Huwag mong itago, no? Para alam na din namin lahat, para in case na may mangyari man, wag naman sana katulong mo kami ng mga sambayan ng buong sambayan ng Pilipino na magpapatunay na inilabas mo at makikilala namin yung mga politiko na involved dyan sa files na yan. Hirap ng ganito rin, no? Alam nyo, nararanasan namin to, lalong especially to danas na danas namin to, lalong-lalo na si Banat Bay at yung iba pang mga banateros. Kasi ako, hindi naman ako masyadong sikat. Hindi naman ako katulad nung tatlo. Nila Oli, nila Dada, at saka ni Banat Bay na talagang kilala. At kilalang noon pa man ay bumabanat na sa mga politiko. Kaya napakarami nilang death threat. Meron din sa akin pero naniniwala ako na malakas ang kapit ko sa taas eh. Hindi ko naman din sinasabing mahina ang kapit ng mga kasama ko sa Banatero sa taas. So solid ang kapit namin sa taas. Pero alam niyo yung mga ganitong sitwasyon, ng pinakagrabe talaga dito ay si Banat Bay. No? Sobrang daming death threat sa kanya. Alam niyo naman yan. Pati mga kaso, di ba? Kinakasuhan siya. So, alam niyo, yan yung mahirap na isa sa mga pinakamahirap na gampanan mo dito sa bansang Pilipinas, yung magbalita at magsabi ka ng katotohanan sa mga kababayan mo. Katulad ng ginagawa ng Banateros na binabalita namin kung ano yung katotohanan, katulad din nito na ginagawa ni Congressman Libiste na hawak niya yung mga dokumento na magpapatunay na kung sino-sino yung mga kawatan sa bansang Pilipinas na mga politiko. Ang hirap lang talaga din sa ganyan. Kaya nga ang kailangan talaga din namin yung dasal nyong lahat ng mga viewers, ng mga supporters namin, supporters na mga naniniwala sa amin dahil anytime, dahil sa lakas ng kalaban natin, anytime pwede kaming gawan ng masama. Kaya dapat talaga mataimtim na dasal. So yun, mapunta naman tayo dito sa balita sa balita ni dito sa isyung to, panoorin natin. Si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Okay. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang Okay. nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Okay. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa Susulpot DPWH na budget naman niya si proposal na Trillanes. ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them Ito, for malapit titles of na rin to projects eh. that they Hindi ko- want to include in the DP. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nitong kwento na para mawala na siya. Pero sa tingin ko, ano rin to. DPWH budget. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Okay? Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan Paano? Ulit ah. samantalang isa naman sa Davao del Sur. Davao del Sur, tapos mayor ang nakalagay na pangalan. Saan yan? Ang nakalagay na pangalan ay Mayor Sara C. Duterte. Isa sa Davao City, isa sa saan yan? Davao del Norte. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Paano makakakuha ng budget ang mayor ng Davao del Sur, ng Davao City, na hinihingi niyang budget pang Davao del Sur? Kung sakali mang mayor noon si BP Sara, mayor siya ng Davao City, hindi ng Davao del Sur. Anong klaseng script na naman to? Mali na naman eh. Ito yung sagot dyan. Ito yung sagot ni Congressman Pulong Duterte. Hindi na natin kailangan tapusin yan. Alam na natin eh. Alam na natin punot dulo niyan, ha? Alam na natin ang ilalabas na kwento niyan. So ito ang ito yung kwento. Ito yung tunay. Pakinggan natin, ha? Ni Congressman Paulo Duterte na lahat ng ipinatupad na proyekto sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 ay fully accounted for ng DPWH. Nailabas na raw ang katunayan nito. Ayan ha. All Department of Public Works and Highway DPWH project in Davao City from 2020 to 2022 have been fully accounted for, implemented, constructed, and official certificated as completed by DPWH. So, anong problema dun? Walang problema. Anong ginagawa niyo? Nang isa publiko ang listahan ng 49 billion pesos na DPWH projects tugma sa nabanggit na panahon. Ginawa ng kongresista ang paglilinaw matapos makaladkad sa tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sa aming unang report, hawak ng sa Bilyonaryo. Leaks pero galing lang yan kay Trillanes. Tigilan nyo kami, Bilyonaryo. Leaks pero galing kay Trillanes. Paano ko ba na sure or paano ko ba nasabing yang mga impormasyon na nahahagilap nyo ay sa inyo talaga? Eto, papakita ko sa inyo. Kung kaninong leaks yan, kung kanino nyo nakukuha yung mga impormasyon na yan mapatungkol sa mga Duterte, ha? Nasaan na? Hindi ko makita. Nasaan na?
Asa na? In-interview na kanina yun eh. Nawala. Asan na yun? Ha? Kanino nang gagaling yan? Yung mga leaks na yan? Yung mga link na yan? Mga info na yan? Ha? O, eto. O, dito nang galing yan. O. Ha? O. Ha? O. O. Ha? O. Ha? O. O. Ha? Yan. Sir, baka Yan o. Dito nanggagaling yung leaks na yung mga link na yan sa may utak trililing. pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Oh, yan. Oh. Ha? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, Oh. kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertion Oh. si Paulo Duterte from 2020 to 2022. Okay? So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding Okay. list na yon. Oh. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of Una-una, bakit hindi kailangan paniwalaan to? Pangalawa, si Trillanes yan. Hindi pala, mali. Unang-una, bakit hindi kailangan paniwalaan? Dahil si Trillanes ang nagsasalita. Pangalawa, alam natin na kay Trillanes galing itong ka-fake newsan na to na ibinabalita ng bilyonaryo. At ang galing nga eh. Biruin mo, yung naghahatid ng source sa inyo, yun din yung i-interviewin nyo. Ang galing, di ba? So, kung totoo talaga na may ganyan, hinahamon ko si Congressman Libiste na ilabas niya yung mga dokumento kung meron talaga dyan kay Pulong Duterte. Dahil nasa kanya yung files, di ba? So, sino ba naman si Trillanes na tumakbong mayor sa Caloocan na natalo din na isang kaning lamig na sundalo na may tutong? Sino ba naman siya para pagbigyan ng mga files ni Yusek Cabral? At sabi niya, sapat na daw na ebidensya yung mga sinabi ni Yusek Cabral about sa 51 billion. Diba? Ang linaw nung sinabi ni Congressman Pulong Duterte na fully walang bahid ng katarantaduhan yung mga budget na dumating sa kanya. At ultimong mga tiga Davao at mismong ako, kitang-kita ko kung saan napunta yung budget na yun. Kaya ito, yung mga ganitong balita, lalo't nanggagaling kay Trillanes, ay wag nating paniwalaan. So, goodbye and fuck you. Ganun lang kadali. Huwag niyong panin. Diba? Basic lang. Basic lang, ha? O, ito pa. O, ano to? Kita umalmang isang mambabatas matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na chismis lamang ang mga ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot chismis sa lang. DPWH insertions Chismis sa lang pala budget noong 2025. Okay. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa korupsyon. Okay, nagtitirahan na sila ngayon. Sino to? Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Alam mo, Ping Lacson, nasanay na kasi si Auntie Claire dyan. Kaya hindi na yan katakataka, ha? Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson,
Masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga alegasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang Nagtatakpan investigasyon talaga, bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng nag-aaway. Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang Kabilang na dyan ang nagtutukaan na sila. testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts Away-away na kayo. Sige. magtuturo sa paggalaw Sige ng mga lang. pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o Okay. AMLAC. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga GUS flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. May Ancor Vera pa. O yan ha, nag-aaway-away na si Auntie Claire tsaka si Pinky Lacson. O dito naman tayo, paano mapapauwi si Saldico? Eto, magandang panoorin to. ICI. Yung ICI mukhang naubusan ng member ah. O kasi si Pahardo mag-resign na rin by 31. Pahardo, Magalong, O Singson. O Mukhang, Ilan na natira? Andy Reyes na lang natira. mukhang plano nila para maitigil. Ganun mo ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglaan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami, nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang buwan, ano? Oho. At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti. Paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito? Di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga. Yun ba yung gusto nila? Kaya ko tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan pa tayo pupunta? Paano ba isasara ito? Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Ganun. Diba? Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. O paano mo pauwiin si Saldico? Wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala Paano uuwi yun? At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Ilang tao ang interesado sa kanya sa dami ng nalalaman niya. Totoo. So ibig sabihin, parang sinasadya na lang talagang mawala na ng ICI para matabunan na yung yung issue. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso
at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinakain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.